unang punto namin po sa Kampilan and among other organizations, we are not inviting the Vice President to lead the people power. We are calling her to be the leader of the Filipino people to stand openly against plunder, corruption, and abuses in government. Ito pong panawagan na mamuno siya, hindi po ito babagsakin ang gobyerno. Yes. Hindi po ito panawagan ng people power na hinihikayat natin ang armed forces na bumitaw sa gobyerno. Ito po ay panawagan kay Vice President na tumayo siya sa isang forum at hikayatin niya ang lahat ng mga grupo na magsama-sama sa ilalim ng kanyang liderato. Tumaya ka ng tama, tumaya ka sa mapayapang pagkilos, pero bring the voices of your people on the street, on the forum, and everywhere and everything that you can do to bring enlightenment to the people and to bring the highlight of the issues sa buong mundo. Malaking bagay dahil ikaw ay Vice President. This is her time to show us genuine leadership that is tested by the circumstances. Saan pa ba, kailan pa ba gagalaw tayo when all of us are already inside the jail, when all of us have nothing to eat, have nothing on the table? Di ba? Yes. So, hindi po ito panawagan for people power, Madam Vice President. Ito po ay panawagan to unify the forces because you are our second highest official, elected by 32 plus million votes. You cannot blame the people for having that call because you were elected Vice President. Now, Ano nangyayari ngayon sa bansa natin? Nakakaawa, Madam Vice President. Palagi kami nandun sa kalsada, palagi kami umiikot sa buong bansa. Nararamdaman namin ang kahirapan ngayon. Nararamdaman namin ang adikain ng bawat Pilipino ngayon. Kinakailangan ka namin ngayon, Madam Vice President. If you can still recall, I have been with you during your campaign sorties all throughout the country with the aim in view of giving more importance to the development of our country. Okay, everybody, please, you may take your seats. At i-introduce ko ang ating mga panel. Una sa lahat, maraming salamat for the independent media and political commentators for your presence. Yung team nandito rin from the mainstream media, ang GMA News Channel. Nandito rin sila. Thank you so much. And ngayon, ipapakilala ko po mula dito sa kaliwa, Mika Eric, si Ma'am Karen po ng Inday Cares at ng ating Kampilan National Board. Lakpakan po na. Si Brother Oliver, na-introduce ko na ulit, Inday Cares Philippines Movement. Then si Brother Renz ng Duterte Routers Team at mga riding group communities sa Pilipinas. Si Attorney Manny Luna, may bagong tatag na i-announce na mga tagapagtanggol ng mamamayan na Attorney Manny Luna. Narinig ko kanina, ilulunsad na nila ang Lawyers for Good Governance. Yun, maganda yun. And of course, ang ating leader sa pagpupulong na ito, sa media forum na ito, dating congressman at naging political advisor ni former President Rodrigo Duterte, si Attorney Jing. Ating kasama sa mga retired group representing sa boses ng taga Mindanao, si Brother Colonel Retired Contapay. We welcome ang mga dumating, si Brother Rod Corneo. Sir, welcome. You can sit there sa panel. Okay. Part ng ating media community din yan, si Brother Rod Corneo. At of course, Retired General Warlito Taos, Kampilan sa Norte ng Pilipinas. And representing mga police and other uniform services na ang tawag nila sa grupo nila ay PARAC, si Retired Colonel of Priasa. So, kompleto na po tayo. Ang pangbungad po natin at kung bakit tayo nagtipon muli, dalawang bagay lang. Una, maglilinaw tayo na hindi po tayo nananawagan ng illegal na bagay.
na gagawin ni Vice President Sara Duterte. Ililinaw po ng panel yan ng aming punong tagapagsalita. What we're calling for the Vice President is to stand with the people and unify all the forces resisting corruption and plunder. At ililinaw yan ng aming mga kasama. Pangalawa, nagtipon tayo sapagkat maraming mga issues ang dapat mabigyan ng kaliwanagan. So, we deemed it necessary na gawin ito as media forum or the People's Media Forum. May question and answer po kayo mamaya. To start, ay pakinggan po natin dito sa pagtitipon ang paunang pagpapahayag ni Attorney Jim Paras. Take it away, Attorney Jim. Maraming salamat po ka Eric Salis, ating spokesman at hindi lamang spokesman, tagapagsalita ng taong bayan. Thank you. Laban sa korupsyon, laban sa undeclared martial law na hirap ang ating mga kababayan dahil sobra ng oppression, sobra ng walang kumpay na panghaharas sa ating mga kababayan na magsalita man lang, biglang kakasuhan na lang. So, andito po kami ngayon, ako bilang presidente ng kampilan ng Mamayang Pilipino. Kasama ko si Colonel Matapay, si Attorney Manny Luna at mga iba pa namin mga kasama na nag-represent ng iba-ibang parallel organizations na nasa umbrella po ng kampilan. About 30 plus organizations. At kami po ay ilang taon na, maybe since 2023, na nananawagan sa gobyerno na magreforma. Hindi pa lang nabisto na masyado ang mga pinaggagawa ni Marcos at ang kanyang mga alipores tungkol sa korupsyon. Pero biglang siya mismo ang nananawagan na mahiya naman kayo. Sabi niya, we have 5,500 Completed flood control. Pero ang Diyos ay binabantayan lang siya, pinabuhos ng gusto yung ulan at nagkaroon ng bistado. Nabistado si Marcos at sinasabi naman niya, mahiya naman kayo kasi wala palang flood control projects na pinagyayabang niya. So, doon pa lang, bumuhos na ang ikangay puot at galit ng taong bayan dahil niluloko po tayo ni Marcos mismo. Pero sa tagal naming naghihikaya na imbestigahan ang mga kurakot, imbestigahan ang mga kalukuhan ng gobyerno, ng mga smuggling, importation of items like sibuyas, bigas, at sugar. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbababoy ni Marcos sa ating bayan, mga kaibigan. Sobrang nagta-travel para lang manood sa isang karera ng kotse doon sa Singapore. 2 beses siya pumunta doon. Kung saan-saan nagliliwaliw, pera ng bayan ang nilustay. So, yun po ang dinidenounce namin magmula ng 2023. Pero dahil sa watak-watak ang ating mga kababayan, iba-ibang organisasyon, iba-ibang, wala pong unifying leader. Yes. So kami po ay nananawagan kasi ang ating Vice President, tinitingala namin leader, nag-proclaim siya na tatakbo siya ng maging presidente sa susunod na halalan.
Pero habang parating tayo doon sa 2028, umaapaw ang mga pasakit ni Marcos sa taong bayan. Parang lubog na. We are considering ourselves a failed state already. So, kailangan na po na ma-unify ang ating mga kababayan. Kung iba-ibang organization, wala pong mamumuno at walang magsisigaw at magsasabi na magsama-sama tayo kasi wala tayong tinitingala na leader sa isa-isa na makapag-unify. Nakita po namin na si Vice President Sara lang ang ating bumbay, mga kababayan. Ang ating salvasyon, mga kababayan. So, nandito po kami sa pangalawang beses na manawagan muli kami. Although dininig ng ating Vice Presidente ang unang nating panawagan, mukhang hindi niya masyadong nakuha yung puntos na sinasabi natin. Ito pong panawagan na mamuno siya, hindi po ito babagsakin ang gobyerno. Yes. Hindi po ito panawagan ng people power na hinihikayat natin ang armed forces na bumitaw sa gobyerno. Ito po ay panawagan kay Vice President na tumayo siya sa isang forum at hikayatin niya ang lahat ng mga grupo na magsama-sama sa ilalim ng kanyang liderato. Yun po ang hiniling natin, mga kababayan. Madam Vice President, wala pong hinahangad tayong people power. We are not calling you to join forces with all the forces existing against Marcos na manawagan po tayo na bagsakin natin si Marcos. Nananawagan po tayo for so many years now, for so many months now, only to denounce, only to call for grievance of the things that Marcos is doing to our country. Yun lang po, at kailangan po ng leader. Kailangan po ang mamumuno doon sa ating panawagan. Kasi watak-watak po ang ating grupo. Alam natin, the bulk of the Filipino people, alam natin na may puot, may galit sa administrasyon ni Marcos. Pero hindi tayo makabuelo kung wala isang leader tulad mo, Madam Vice President. Nakita namin nung nasa Sarangani po kayo. Kulang-kulang na lang yakapin ka ng taong bayan. So, doon po natin nakikita na ang taong bayan naghihintay lang po sa iyo. Kailan po kayo lumabas sa hawla at pumunta ka sa kalye at doon po kami lahat sasama sa iyo at manawagan. Ito po huling panawagan. At si Ka-Eric, sasagutin niya yung sinasabi ng mga ibang nakapaligid sa iyo na mali yung kanilang perception sa panawagan ng taong bayan na ikaw ang maglilid sa kanila ngayong panahon na ito. Ayun. Maraming salamat. Palakpakan natin dito. Bigyan ko lang po ng linaw. Unang punto namin po sa Kampilan and among other organizations, we are not inviting the Vice President to lead the people power. We are calling her to be the leader of the Filipino people to stand openly against plunder, corruption, and abuses in government, and to denounce the effects of this na nagpapahirap sa taong bayan. Kahit Vice President po siya, hindi nawawala ang kanyang karapatan na magpahayag. At malaking bagay kung nagpahayag siya kasama sa mga pagkilos na mapayapa ng taong bayan. That is the meaning of unifying figure. A leader should be a unifying and rallying figure for the people. Not to denounce simply the government or overthrow, but rather constructively propose an agenda that will benefit the people against sa kabulukan ng kasalukuyang gobyerno. Pangalawa naming agenda, kung bakit namin nag-a-appeal kami, ang tawag na namin dito, conscience call to the Vice President, na hindi pwede na ang mga opisyal ng gobyerno ay manahimik o mag-alangan
at maging tentative na manindigan kasama ang taong bayan. Bakit? Sapagkat nagiging malakas ang loob ng mga abusado at mga kurakot kung walang mga opisyal sa gobyerno, lalo na yung malakas ang loob at mataas ang katungkulan like the Vice President to stand and call out and bring the grievances of the people to petition the government. Malinaw po yan, halimbawa lang. Ibang bagay kung kasama namin si Vice President Sara Duterte na mag-expose sa mga nangyayari ngayon. Halimbawa, may plano pala sila Marcos na ang 1,600 hectares sa New Clark City ay magtatayo ng military and economic zone na nakatago sa taong bayan. Pinapasimplihan nila. It is a different thing if the Vice President will ask, ano ito? Bakit may requirement ito ng 1 million liters of water to cool down the biggest AI facility na itatayo dyan sa New Clark City? O, di ba mga public interest issue ito? O bakit ang ating bansa sa ngayon ay tuloy-tuloy na nalulubog sa utang? Tama, Direct. Yes, correct, Kung Jim. Tama yung sinasabi niya. Iba kung si Vice President ang mag-expose at kasama niya ang 50,000 people. Yes! Or 100,000 people. Kasabay niya sa gilid niya at mga nawagan sa mga sinasabi at mga ginagawa. Iba yun. Kaysa mag-isa lang siya, press release lang, kaysa siya mismo ang tatayo sa kalye. Yes! Yes! Siya mismo magsasabi at magdi-denounce katulad ng ang Senado ngayon ay tinake-over na ni Marcos. Oh, grabe. Oh, sasabihin niya yun. Pero kasama niya ang Taong bayan. taong bayan sa katabi niya at i-denounce ito. Malaking bagay po yan, Madam Vice President, kaysa nandyan ka lang sa isang lugar, sa opisina mo at nagpi-press release ka lang. I agree. Ibang usapan yun. Kung nandyan ka sa kalye, kasama mo ang mamamayang Pilipino at nagsisigawan na, Marcos, huwag mong gawin ito. Marcos, kabulastugan yung mga ginagawa mo. It's a different story, Madam Vice President. Ang tao ay uhaw na uhaw sa liderato mo. Ang taong bayan, hindi na sila mapakali. Pero hindi sila makabuelo sa kanilang gustong gawin, gustong i-denounce kasi walang liderato na tatayo para sa kanila. Okay, lilinawin namin before okay. Pasa kay Tony Manilo. Okay. May mga nagsasabi doon sa gustong paligiran si Vice President Sara Duterte ng maling pananaw at maling interpretasyon na ipinapahamak daw namin ang Vice President at ipinapakulong namin siya o pinapaaresto kapag ito ang panawagan namin. Mali po yun. Una, ang isang leader ay dapat alam niya ang tamang paninindigan, hindi ang panunulsol sa kanya. Pangalawa, paano siya arestuhin kung hindi naman siya nananawagan ng armadong pakikibaka? Hindi siya nananawagan ng kaguluhan. Hindi siya nananawagan ng violente na mga pagkilos, bagkos lehitimo na issue, at ito ay mapayapang pagtitipon, public assembly, peaceful assembly. Paano siya arestuhin? And pangatlo, kung aaristuhin man siya at gagamitan siya ng dahas, ang taong bayan ang mapuprotekta sa kanya. At kapag pilit siyang ikulong, mas mapapadali ang pagbangon ng taong bayan upang makita nila ang kaabusuhan that even the Vice President ay hindi ginagalang ang karapatan niya. So there is no leader that cannot take the risk for his or her people. Hindi natin siya pinapahamak. At kami nga, kayo nga, ay nagtataya tayo. Ang panawagan natin sa kay Vice President, Ma'am, tumaya ka ng tama. Tumaya ka sa mapayapang pagkilos, pero bring the voices of your people. On the street, on the forum, and everywhere and everything that you can do to bring enlightenment to the people and to bring the highlight of the issues sa buong mundo, malaking bagay na ikaw ay Vice President. May kasabihan po na great leaders emerge in time of crisis. This is the test of leadership. With all due respect to the Honorable Vice President, our beloved Vice President, and to all the people surrounding her, there is no such call for her to lead a people power. People power, if ever it comes, will come from the very people oppressed, abused, and victimized by massive plunder and corruption. Correct. Because it is
an action directly coming from the mass of inhabitants, the body politic, the sovereign Filipino people is the highest entity within the state. Kung sino man later on ang sasali sa people becomes its leader. But the real movers are the people themselves. We have seen that in EDSA 1, in EDSA 2. Yes. The call is only for the forces to be united. That's all. And we cannot blame the different parallel groups for doing so because she is our president in waiting. The vice president is the president in waiting, and therefore, in this great crisis that we are confronted with, this is her time to show us genuine leadership that is tested by the circumstances. Saan pa ba, kailan pa ba gagalaw tayo when all of us are already inside the jail, when all of us have nothing to eat, have nothing on the table? Di ba? Yes. So, hindi po ito panawagan for people power, Madam Vice President. Ito po ay panawagan to unify the forces because you are our second highest official elected by 32 plus million votes. You cannot blame the people for having that call because you were elected Vice President. Now, being an impeachable officer, she cannot be arrested. And because her statements are covered and guaranteed by freedom of speech or free speech and freedom of expression under the Constitution, besides her being an impeachable officer, she cannot be arrested. Subukan nila arrestuhin. Tingnan natin kung anong basis nila. There is no basis at all because an impeachable officer, kaya nga pinapa-impeach siya ng mga kongresista na hindi naman sumunod sa konstitusyon at sa batas at sa kanilang rules dahil hindi nila matouch siya because she is an impeachable officer. So you see, Madam Vice President, we love you. We love our country and we follow you. Yes. Because you are the embodiment of the sentiments, the views, and the opinions of our people. Masyado na pong oppressed, abused, at biniktima ng maletagang ang ating mga mamayan. Ayaw nga nila ito ipa-imbestigahan because they are trying to cover up. Kaya nga lalong nagalit ang mga taong bayan dahil dito. So, ito po ang aming explanation dyan. Para maklaro lang. Ayun. So, Thank you, Atty. Maniluna. Bibigyan natin ng other opening statement in media forum tayo. Parang reaksyon mula sa hanay ng iba't ibang sektor namin. Unahin po natin ang aming incoming na magiging chairman ng kampilan ng mamamayan sa buong bansa, boses ng mga taga Mindanao, si retired Colonel Cesar Conta. Sir, your reaction to this call? Representing Mindanao. Mindanao voice. Actually, what we are here now is for the call of our beloved Vice President to adhere to the wishes of the Filipino people. Madam Vice President, we can no longer wait anymore for the pain, for the insult and embarrassment of the Filipino people as a nation, for the crimes, for the abuses of this administration, spirited by no other than the President, Bongbong Marcos Jr. If we may recall, the first time Bongbong Marcos came into public appearance calling for the Filipino people to elect him for president, he promised before the people of this nation that babangon tayo muli. You have listened, Madam Vice President, to the promises uttered
by no other than the President now, Bongbong Marcos Sr. It is now a beginning of calling the Filipino people for the accountability of Bongbong Marcos, for he had failed the Filipino people. Correct. He had failed the Filipino people in their economic life, in their integrity and dignity. Ano nangyayari ngayon sa bansa natin? Nakakaawa, Madam Vice President. Palagi kami nandun sa kalsada, palagi kami umiikot sa buong bansa. Nararamdaman namin ang kahirapan ngayon. Nararamdaman namin ang adikain ng bawat Pilipino ngayon. Kinakailangan ka namin ngayon, Madam Vice President. If you can still recall, I've been with you during your campaign sorties all throughout the country with the aim in view of giving more importance to the development of our country. Laban sa korupsyon, laban sa droga, yung advocacy sa ating Tatay Digong. So here we are. This is just a matter of continuity of effort to help a good governance. Marcos had failed us. So in answer to that, Madam Vice President, we are calling you to stand, to answer this call. We can no longer wait. We have sacrificed a lot now. Kawawa ang taong bayan ngayon. Ikaw na lang ang pag-asa namin, Vice President. And I've been roaming all over the country. Yung parallel group ko, Sara, pag-asa ng masa. What does it mean? Dahil napapaiyak na ang taong bayan sa kahirapan. Everything is demeaned now. Lahat ng institusyon sira, from judiciary, from Congress, from Senate, from all the department and agencies of the government. Sirang-sira na. Lalo-lalo na ang integridad ng bawat mamayang Pilipino. Binulsa pa. So, Madam Vice President, we appeal before you. Not only this group is appealing before you to stand up, to lead, and join us with this crusade to help this government attain its fruitful meaning of good governance. Palakpakan natin si Colonel Pontapay. Magaling. Thank you po kay Colonel Pontapay. Briefly, hingan po natin, pero before that, pakilala po namin si Cap Mungsang. Siya po ang pinuno ng mga right-wing community sa buong Quezon City. At sa Metro Manila din. Kasama po sila ng Brother Renz.